Magandang hapon, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Bahagyang lumakas pa yung amihan o yung northeast monsoon at ngayon ay nakakaapekto pa rin ito sa malaking bahagi ng Luzon kung saan magdadala pa rin po ito ng maulap na kalangitan. May mga mahihinang pagulan o pag-ambon pa rin na mararanasan ngayong gabi dito sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, maging dito din sa Aurora, Quezon, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. So expect po natin ngayong gabi, posible pa rin yung mga light rains na dala ng amihan dito sa mga areas na ito. And bukod dito, magiging mataas din yung posibilidad ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagulog dito naman sa Caraga at Davao Region. Dulot naman po ito ng easterlies. Kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And sa kasalukuyan po hindi nakakaapekto yung shear line or hindi ito nagdadala ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit continuous monitoring po tayo sa mga susunod na araw sa possibility na itong shear line ay magdulot po muli ng hanggang sa malalakas na pag-ulan, mostly dito sa may silangan ng Luzon. Kaya continuous monitoring po and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And bukod din po dito ay wala tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para sa maging lagay ng ating panahon bukas, araw ng Lunes, patuloy pa rin magiging maulap yung kalangitan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, maging dito rin sa Aurora at Quezon. Dulot po ito ng amihan. Medyo mataas din yung possibility ng mga pag-ulan, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Samantala, dito naman sa bahagi ng Bicol Region at Mimaropa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May possibility po ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterlies. At dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Posible pa din po yung mga isolated na mga mahinang pag-ulan or pag-ambon na dulot po ng amihan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Caraga at Davao Region, bukas ay patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mataas na posibilidad ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot pa rin ito ng easterly. So muli, pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman po sa nalalabing bahagi ng Mindanao, maging dito din sa area ng or buong bahagi ng Visayas at dito sa bahagi ng Palawan, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Posible pa din yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan dahil po sa amihan, meron tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, maging sa Ilocos Norte, ilang dagat baybayin ng Ilocos Sur at ng Aurora, kung saan hindi po muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mangis. Dapat na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And for the rest naman po ng seaboards ng Luzon, pag-iingat din para sa ating mga kababayan sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. And para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, by Tuesday dito po sa Metro Manila, patuloy pa rin makakaapekto yung amihan. Magdadala pa rin ito ng mga isolated na mga mahihinang pag-ulan or pag-ambon. And by Wednesday and Thursday naman kung saan nakikita natin na medyo hihina or makakaapekto lamang yung amihan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Dito po sa Metro Manila, posible pa rin yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulong na dulot ng thunderstorm. Samantala, dito din sa area ng Baguio City by Tuesday, patuloy po makakaapekto pa din yung amihan. May mga light rains lamang po tayong mararanasan. Ngunit pagsapit ng Wednesday and Thursday, magiging mataas po yung posibilidad ng mga scattered ng mga pag-ulan,
pagkilat at pagkulog na posibleng dulot po ng shear line. Samantala sa area naman ng Legazpi by Tuesday, mataas din po yung possibility ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot po ng shear line or ng easterlies. And by Wednesday or Thursday naman, medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan nito, but posible pa din yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Agwat po na temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 25, sa Legazpi City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Metro Cebu at Iloilo City, from Tuesday to Thursday, patuloy pa rin pong magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, ito'y mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Samantala dito naman sa area ng Tacloban City, by Tuesday, magiging mataas po yung posibilidad ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And by Wednesday or Thursday naman, ay mababawasan na po yung mga pag-ulan nito, but possible pa din yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius, sa Iloilo City ay 24 to 32 at sa Tacloban City naman ay 25 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Metro Davao, from Tuesday to Thursday, patuloy po makakaranas dyan ng maulan na panahon. Magiging mataas po yung posibilidad ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ito ng easterlies, and possible by Wednesday at Thursday ay dulot po ng ITCZ. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa area naman ng Cagayan de Oro City at Zamboanga City, patuloy pa din magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin tayong mararanasan dulot ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito pong mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 24 to 32 at sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 5:29 p.m. at ang sunrise naman bukas ay 6:13 a.m. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Para naman sa pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga thunderstorm or rainfall advisories, bagay yung mga heavy rainfall warnings, bisitahin lamang ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.